design is, we will design only the member. Hindi mataklas mag-design sang bolts. Kaya nga, ang atong design sang bolts is sa finals pa. So meaning, ihatag mo diri kung pila ka row sang atong na connection ng gauges na parallel sa direction sa load naton kag anong size ang bolt. Kaya sa finals naton, include ta ni siya sa aton nga design of connections. Okay? Usually class, before takas mag-design sa atong attention members, dapat nakapili ka na kung pila ka bilog na bolt kag kung ano ang size ng imo nga bolt mismo. Kaya hindi ka kabalo kung ano kadako ang buho sang imo nga hole kung wala ka pa ka-design sang imo nga bolt. So in actual design, ang first kidya class na pina-design always is ang connections. Kaso too complicated siya na ibutang natin sa prelim ang connection. Kasi syempre dapat ma-learn niyo ang basics ang steel design. Ang una si tension, then finals ang connections natin. So for our assumption, given na pila ka row ang aton nga bolts and given ang diameter sang aton nga bolts mismo. Okay? How to solve for our net area? Siyempre, ang aton nga required na effective net area is given from our limit state na capture both LRFD and PSA. So meaning masuma taklas ang AE. Okay? Then ano mo brown naton? Maselect na tas ang aton nga tension members. Example ano eh. For example, ang nasuma nimo nga required nga gross area is 2087 square millimeter. Tapos ang imo nga required na effective net area is 1554 square millimeter. So you need to select smallest equal leg angle nga may one line of M20 bolts. And for an M20 bolt, we all know ang iyang hole diameter is 22 and ang iyang effective hole diameter is 24. Dili, usually class, ginahatag na ang gamiton mo nga shear lag factor na ginahatag. Kaya wala nakabalo kung ano ang section properties ang angle natin. Okay, kung kabalo ta, connected at one leg lang siya, meaning ang ating na shear lag factor is ano siya? Kinanglan, we will use the case 2 na 1 minus x bar over L. Kaso problema, wala ka kabalo bilang value sa x bar kay wala ka pa kapili kung ano nga section sa member ano dito na to. Muna nga usually, may initial assumption sa shear lag factor. O after sina, kami aral sa imo nga AG required at AE required. Malantaw ka sa table, anong pinakalapit na angle sa 2087? Based na ito namin sa SMAT, nung napili natin na AG, ang mas dako or ang mas gamay dapat. Kasi yung required is 2087. So maglantaw ka, anong pangitaon mo? Ang mas dako or equal to 2087. Okay? For example, nag-try ka sang 38 by 38 by 3 mm. Ang imo nga AG is pila? 2 to 40. And that is greater than sa 2087. So meaning, okay siya sa aton nga AG required. Let's check ang iya nga net area. So we all know the net area is equal to the gross area, which is 2 to 40, less sa area ka whole. Since convention sa problem na one line na siya sa M20 volt, so meaning, kung mag-cut or mag-isi ang member na through net rupture, pila ka area sang hole ang involved? Kung one line lang. Isa. Ang ang aton na net area is equal to 2 to 40 minus isa ka area sang hole using sang, hindi dapat 22, dapat 24, di ba? Dapat 24 ni, disregard na ang values. 1 times 24 times thickness ang aton nga trial section which is 38 by 38 by 3. Take note tapos gamitin yung mga reference ang i-picturean ninyo. This should be 24. Kaya ang aton nga effective hole diameter is 24. So assuming na sakto within 22, is data na lang yun, no? Imuon na lang sa M18, di ba? M16 lang. Let's say, amo din sakto nga value sa net area, then we can now verify our effective net area using some initially assumed na shear lag factor na 0.85. So, we can solve for AE as U times AN, same procedure. So, let's say this is the correct value for our AE, which is 1847.9. And ilang required na AE gani? 1554. So that is greater than the required, meaning safe me ang atong na 38 by 38 by 3 in terms of gross yielding kag net rupture. Anong last na itong na-design configuration? I-check natin kung kapasar sa slenderness ratio. So basically, we will check the slenderness ratio. So, ang aton na R is equal to 11.5 coming from our fundamental steel.
And ang atong na L over R is 260.87. Na-discuss ko niya, meaning okay siya. So therefore, use 38 by 38 by 3 mm. But, ang challenge is select the smallest possible angle. So, anong basis ato sa smallest possible? Meaning, ang smallest nga amount of material dapat. So, anong ka-effect sa amount of material? Ang aton nga area. So, dapat piliin ta ang may smallest nga gross area nga makapasar both sa gross yielding, makapasar sa net rupture, at makapasar sa slenderness ratio. And I think familiar na sa inyo nga step. Sa inyo nga SMAT before ang mga steps natin. Muna nga include na sa SMAT class ang most economical section. Okay, para paglabas sa steel, din siya bago. So ito. OAC channel natin. So, for the tension number, A nga C380, di ni siya amo, di ni design. This is analysis. Ari data. Example number 7. This is ultimate stress. Axis U. Ano nang butang daw? Radius of gyration about axis UU, meaning dira siya ma-bend about that axis UU. Usually, ang U prime na siya, or ang UU is the axis of symmetry. Ang gina-refer niya. UU. Hindi na siya along na parallel sa leg or perpendicular sa another leg nimo. Eh di bang UU, kung lantaw mo na siya, di ba, this is your X kag Y. Si UU is, gamo niyo, takto, RCU, CU. Gama CU. Check to. UU. Ang VV. Oh, dito pag disregard na kaya na natin ang LAN. Nag-refer lang kita sa axis of bending about X kag Y or sa strong kag weaker axis natin. Okay, so we have here tension member with the following loads. Dugang ng given, kaya isa challenging. Yeah, that's what. Rectangular projection. Yan eh. Tapos niya. Ganito na siya. Ito line. Welded load.